kami lahat ay lubos na nalulungkot. Pero tulad din ng nasabi ni Father, siya po ay kapiling na ngayon ng ating Panginoon. Na minsan po ay napakahirap tanggapin, pero tulad din na sinabi ng tatay ko, nahihirap pala siya. Tawagin na daw ang nanay niya. Pero naiintindihan ko naman, parang hindi pa panahon. Bakit hindi ko pa siya napagsisilbihan para alam ko, marami pong pagkulang. Pero siguro panahon na. Ngayon po, nagpapasalamat ako sa mga tao na walang kapagurang tumutulong sa aking pamilya. Simula noon, tulad ko ng tiyahin ko. Nasa lahat-lahat ng mga panahon pangailangan sa tuwing kami po ay nahihirapan. Na kahit na minsan, tatay ko na kahit na nahihintumain, nararamdaman niya na kailangan namin narito pa rin sa aming tabi. Sa mga kamag-anak ko, sa lahat-lahat na dumating na hindi ko po iniisip na ganito pala kalaki ang pamilya namin. Na hindi po namin naramdaman ng kalungkutan at paghihirap dahil pinaramdam po nila sa amin ang mga pagpapaluwag. Buhay-buhay na naranasan namin na naging maligaya sa panahon na nandito ang tatay ko na nakahimlay. Na pinilit nila na kami hindi namin maramdaman ang paghihirap. Sa lahat po na nagbigay din ng mga bagay sa mga bulaklak, sa mga pagtulong, lahat-lahat po, hindi ko po na iisa-isahin. Maraming salamat po. Maraming po salamat sa inyo lahat. Niyanyayaan po ang aking kapatid na babae kasi hindi po kami sumubay na lumaki. Ako po lumaki sa tatay ko, pero ang kapatid ko pong babae, gusto po i-share niya rin ang naramdaman niya sa panahon